Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa na nakikinig po sa atin. So, ako po si Ate Ruth at patuloy po nating pag-uusapan yung mga nabanggit ng mga pastor natin itong mga nakaraang araw, no? Yung the weapons of warfare, spirit-filled tools to defeat darkness. So, nagbigay ang Diyos sa atin ng mga tools, ng mga gagamitin natin nang sa ganon ay tayo po ay maging isang mga Kristiyanong mananagumpay. Noon pa man tayo po ay pinagtagumpay na ng Diyos, no? Sa panahon pa lang na kinurse na ng Lord ang tao, kahit si Satan, ang sinabi doon ni Lord kay Satan, habang buhay, ikaw ay gagapang. So noon pa man, sinasabi na ng Diyos, si Satanas ay nasa ilalim lang ng ating paa at talunan na lang. Kaso bakit marami pa rin Kristiyano yung sinabihan na nga ni Lord na tayo ay higit pa sa isang mananagumpay, pero bakit naniniwala tayo na tayo ay natatalo or talunan? At yung mga kaaway na matagal nang sinabi ng Diyos na ikaw ay talunan na, sila yung naniniwala na kaya pa rin nila tayong talunin. So ngayong hapon, itutuloy po natin yung pinag-aaralan natin, yung mga tools na pwedeng makatalo sa gawa ng kaaway sa ating buhay, yung to defeat darkness, sabi po dito. So number 16, ang sabi po dito ay yung resist, James 4:2, 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. So ano bang ibig sabihin ng flee? Ayan, so based po dito sa verse na to, kung i-check natin mismo sa original translation ng Hebrew, ang ibig pong sabihin ng flee dito sa verse na to, ito po yung tatakbo si Satanas kasi ayaw niya na ng danger. Yung umaayaw siya na gusto niyang takasan yung sitwasyon kasi alam niya na danger ka sa kanya. No, yung kakaripas po siya ng takbo. Yung resist means to oppose. Kailangan mong i-oppose yung gawa ng kaaway sa iyo, kailangan mong hindian, no? You have to stand firm. 'Di ba po? So kailangan sabi nga nila, sige, magmamatigasan tayo dito, ako magi-stay. No? Tayuan mo yung ground mo, stand your ground. Amen po. Resist the devil and he will flee from you. Yun, to stand firm. That's why we should know our identity in Christ also. Kasi hindi mo, kumbaga hindi mo matatayuan itong ground na yan kung hindi mo alam kung sino ka kay Kristo. Amen po. Kung alam mo na ikaw ay matagal nang pinagtagumpay ni Kristo, meron ka na ngayong lakas ng loob na kahit anong mangyari, andito lang ako. Ikaw ang aalis, hindi ako. So, i-resist po natin yung gawa ng kaaway, i-oppose natin. At sabi nga, yung kaaway ay kakaripas ng takbo. No, matatalo natin siya kakaripas ng takbo every time na magre-resist tayo. Kasi yung pag-resist mo para sa kanya is danger. Para sa kanya yon. Amen po. So, ang kaaway ay kakaripas ng takbo para mawala siya sa danger or para mailigtas niya po yung kanyang sarili mula sa kapahamakan. So, ang tingin niya po sa atin ay isang danger or isang kapahamakan. Kaya lang marami nga akong Kristiyano, baliktad ang tingin eh. Ang tingin natin siya yung danger sa atin. Hindi po. Once na niresist mo ang kaaway, ang sabi po ng Biblia, resist the devil and he will flee. Siya po ay kakaripas, tatakbo, mawawala dahil natatakot siya na baka masaktan mo siya. No, baka maging danger ka sa kanya. So, ang pag-resist na yon ay isang tools. Amen po? So, mga kapatid, dito sa John 10:10, nakita natin ito yung darkness. Sabi niya, ang kaaway dumating para pumatay, magnakaw, mangwasak. So, ano bang gagawin natin? Payag ba tayo na hello magnanakaw, please come in? Hindi pwedeng ganun eh, 'di ba? Dapat i-resist mo, i-oppose mo, ayawan mo. Ay, wow, magnanakaw. So ganun po ba tayo mag-react pag may magnanakaw? Hindi eh, talagang no. Get behind me, Satan. Yung lumayas ka dito, wala kang karapatan sa ari-arian ko, wala kang karapatan sa buhay ko. So makatikim naman si Satanas mula sa atin ng ng galit, ng pag-oppose, ng pag-resist. Amen po. Stand your ground. At pag nakita ng diablo na nire-resist mo yung gusto niyang gawin sa'yo, siya po ay kakaripas ng takbo. Lalayuan ka niya. Amen po.
So, yun po yung resist. So, number 17, ito po ay fasting. Matthew 17:21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Ito po ay fasting na may kasamang prayer. Hindi po fasting na may kasamang diet. No, minsan kasi parang, ano ba yung motibo natin talaga? No, sa pagfa-fasting. At may time hinahaluan natin ng ibang motibo yung pagfa-fasting natin para pumayat, para mag-diet, no, para maging healthy. Pero hindi nagpa-fasting tayo. Bakit po ba? Dahil ito po ay sinisik mo yung presensya ng Panginoon, sinisik mo yung wisdom niya, yung revelation niya. Amen po. So, ang fasting po ay napakabisang paraan para matalo ang gawa ng kaaway. Dahil this is not just simply denying oneself food. Ito po ay way na inihahumble natin ang mga sarili natin sa harap ng Panginoon at nagfo-focus tayo sa Panginoon and seeking His will. Amen po. So, ito pong fasting ay both practiced during Old Testament and New Testament. Fasting means seeking God's presence. Sabi ko nga po kanina. And seeking God's deliverance, seeking God's wisdom, seeking God's knowledge and revelation. So, syempre po, pag tayo po ay nakababad, nakafasting sa presensya po ng Lord, ay wala pong sakit ang pwedeng dumapo sa'yo. Ayaw ng demonyo ng presensya ng Lord. So, for sure, aalis po yung demonyo na yan sa iyo, no, sa paligid mo. Kasi ayaw ng diablo ng presensya ng Diyos. At kung ikaw ay nagpa-fasting, nakakuha ka ng revelation mula sa Panginoon, ng wisdom, so magkakaroon po tayo ng discernment na ano ba yung mga dapat nating palayasin. Hindi kasi, ang hirap po kasi na may isa kang baril at yung baril mo basta binabaril mo na lang, hindi mo alam kung ano yung tina-target mo. So, ang hirap po ng gano'n. So, the more na nagpa-fasting tayo, ipinapakita ng Diyos kung ano yung kaaway, kung sino yung kaaway, at yun yung tatargetin natin. Amen po. So, magiging specific po tayo sa mga demonyo or sa mga spiritong papalayasin natin. Amen po. So, time nung si Moises po ay nag-fasting 40 days and 40 nights, di ba po, pagbaba niya, ay siya po ay nagniningning. So, every time na tayo po ay nagbababad sa prayer and fasting, so, nakikita ng kaaway sa atin ang kaningningan ng Diyos at natatakot po siya dito. May time po nung ako po ay nag-fasting, actually, sinulat ko pa lang nga no? Ang advance talaga si Lord Sinulat ko dun sa notebook ko ng pinagpa-fastingan ko. Kasi nung time na yon kailangan kong magpa-biopsy. So, pero dun sa heart ko, walang fear. Sobrang peaceful nung heart ko na pag sinabi kasing biopsy, ang ibig sabihin, kailangan i-test kung may cancer o wala. So, sinabi nung doktor, kailangan ko magpa-biopsy at alam na po natin ang ibig sabihin, just to confirm. So, walang fear, may peace pa rin. Ngayon po, ang ginawa ko, dun sa notebook ko, sinulat ko, tingnan nyo po, no, ang gagawin kasi ng kaaway, ibabombard niya yung isip natin ng sobrang mga negative thoughts. Pag-scroll ko ng Facebook, puro cancer yung nakikita ko. Sabi ko, ano ba naman to, no? Nilalabanan mo nga, tapos meron pang mga ganong advertisement sa Facebook. Ngayon po, so sinulat ko, hanggang kailan ako mabubuhay. No, walang fear, may peace, pero bakit ko sinulat? No, naku-curious lang ako. No, so sabi ko, itatanong ko to sa fasting ko. So, ang Lord, advance paglipat ko ng isang lugar, ang sabi ng Lord sa heart ko, ang sabi ng Holy Spirit sa heart ko, bakit mo pa tinatanong yung bagay na matagal ko nang sinagot? Tapos, paanong sinagot? Tapos, niremind po ako ni Lord sa Psalms 91. Sabi niya, I will satisfy you with a long life and I'll give you my salvation. So, parang, ay, wow, nga po, Lord, no? So, sinulat ko pa lang dun sa fasting na notebook ko. No, sinabi na ng Lord, sabi ko, Lord, buburahin ko yan. No, buburahin ko yan. So, hindi ko na kailangang itinanong. Hindi ko na itinanong that time yung kung hanggang kailan ako mabubuhay. Kasi, ang sagot na ng Lord, isa-satisfy niya ako sa isang mahabang buhay. Amen po. So, yun. So, resist, fasting, number 18. Sabi niya po, watchfulness. Matthew chapter 26, verse 41. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
No, so 'di ba sabi sa kasabihan, kung gusto mong makita ang kilos ng kaaway mo, maging close ka sa kanya. No, so makikita mo lahat ng galaw niya. Amen po. So keep yourself awake. No, actually tinatawag po mga Kristiyano ngayon or sabihin natin ng church na sleeping giant. No, hindi natin nakikita na tayo ay malaki. Hindi natin napapansin yung authority na meron tayo at tayo po ay patulog-tulog lang. No, so ang dapat nating gawin mula sa pagkakatulog, yung mahimbing, masarap na pagkakatulog, bumangon tayo. No, it's time to wake up. At hindi na tayo dapat tinatawag na sleeping giant. At isa pa dapat ho, alam ho natin yung authority na meron po tayo at magamit po natin ito para palayasin, para putulin, para wasakin ang gawa ng kaaway sa ating buhay. So, gisingin po natin yung katabi natin. Baka bang nag-Facebook live tulog. Ayan, so, it's time to wake up. Amen po. Wake up, church. Keep your enemy closer. Kailangan panoorin mo. Para pong naglalaro ng chess, hindi pwedeng hindi ka nakatutok doon sa nilalaro mo. Amen po ba? Hindi pwedeng habang naglalaro ka, busy ka sa ibang bagay, matatalo ka. Dapat advance ka mag-isip, alam mo, dapat tinitignan mo yung pagkilos ng kaaway. Bakit kailangan na alamin mo yung pagkilos ng kaaway? Sabi po dito, be watchful. Dapat aware ka dun sa mga plano niya sa iyo at sa atin. Amen po. So, gising po tayo. Number 19, endurance. Ayan. But the one who stands firm till the end will be saved. Matthew 24:13. So, mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, sa boxing po, yung mga professional boxer kung hindi po ako nagkakamali, 12 rounds. No, syempre, pag professional, ibig sabihin magagaling po itong mga to. So, ang mangyayari, dahil magaling sila, hindi sila basta makuha sa isang suntok. No? So, tumatagal sila ng mahabang rounds. Ang gagawin po nung opponent niya is papagurin niya. No? Papagurin niya. At kailangan, sa isang boxer po, sa isang boksingero, tinitrain din po sa kanya yung endurance. No? Yung ibig sabihin, kung hindi mo mapabagsak yung kaaway mo, kailangan makatagal ka sa ring hanggang sa pinakahuling round. So, maaaring malakas ka, maaaring hindi ka basta masuntok. Pag sinuntok ka, di ba po usually pag sinusuntok daw dito, yun yung natutumba. So, ang ginagawa nila, pinapagod, sinusuntok po sa tagiliran. Ngayon, tayong mga Kristiyano, sabihin natin malakas tayo, pero ang kaaway po tayo po ay pinapagod. Bakit po tayo gustong pagurin ng kaaway? Kasi po gusto po ng kaaway na sumuko tayo. No? Hindi niya tayo napabagsak sa suntok pero napagod ka. No? Napagod tayo sa ginagawa natin. Kailangan po we have to run with endurance sa takbuhing ito na binigay sa atin ng Panginoon. Endurance during hardship. Hindi po ito madali, kaya maganda, nire-require na tayong mga Kristiyano ay magkaroon ng endurance. Tumagal tayo sa laban. Sabi nga po ni Pablo, sabi niya, I've fought the good fight, I've finished the race, I've kept the faith. So, natapos yung karera. Sa una kasi, tayo bilang mga Kristiyano, excited, malakas talaga no? Yung battery natin, talagang laban. May time pa nga, sabi ko, Lord, padala mo ako sa North Korea kasi talagang naawa ako sa mga tao doon. Pero nung tumagal, naalala ko yung prayer ko, sabi ko, Lord, binabawi ko na yung prayer ko. Iba na lang ipadala mo. So, nawawala yung excitement mo, nawawala, napapagod ka. So, sa una lang pala. Amen po. So, dumarating tuloy sa time, pag nawawala na yung excitement sa'yo, yung ayaw mo na yung buhay Kristiyano, hindi mo na gusto yung ginagawa mo, hindi ka na interesado dun sa buhay Kristiyano na meron ka, mga kapatid, until the end po, kailangan po nating ilagay yung effort sa takbuhing ito. Nang sa ganon, patuloy po nating magapi ang gawa ng kaaway sa ating buhay. May isa pong Olympic athlete, no? Siyempre, sumali siya sa Olympics. During 1960s from Tanzania,
hindi siya actually yung first na nanalo. Actually, 1 hour and 15 minutes yung naabot niya yung finish line. May nanalo pero kumbaga yung interval, yung time interval is 1 hour and 15 minutes. Hindi po ako nagkakamali. 1 hour and 15 minutes doon na yung winner sa finish line bago niya pa narating yung finish line. Pero tinakbo niya pa rin. Pero ano pong nangyari? Sa time po na to, nagkaroon po siya ng muscle cramps. At natumba po siya. Sa pagkakatumba po niya, pati yung balikat po niya ay na-damage. So, chinek po siya ng mga medics at pagkakala po ng mga tao sa paligid niya, mga nakatingin sa kanya is siya po ay diretso na sa hospital. Pero hindi po nagpatuloy siya sa takbuhin niya. At paika-ika po siya, sobrang he is in pain while running the race. Andun yung dislocated yung kneecap niya or knee niya, andun yung shoulder niya ay talagang bugbog kasi po nung tumumba po siya ay tumama siya. So totally in pain. 18 dun sa mga tao na nakasali, dun sa mga athlete, 18 out of 75 ang umalis, 18. Pero po siya ay nagpatuloy pa rin po siya sa pagtakbo. Meron po siyang goal at meron po siyang willpower, na tapusin yung tinatakbo niya. Ini-endure na yung pain, hardship during the race. Lahat po tayo ay tumatakbo sa takbuhing ito sa buhay Kristiyano. So, ito po ang takbuhin na ito ay 42 kilometers approximately Antipolo to Quezon City, So, yun po yung tinakbo niya. Ngayon, nung tinatanong na po siya, bakit hindi ka tumigil? Bakit tinuloy mo pa rin? 'Di ba may winner na nga? Bakit mo tinuloy pa rin? Ang dami nang nag-quit. Anong dahilan mo? Bakit ka tumakbo pa rin? So, sabi niya po, I never thought of stopping. Hindi ko inisip na tumigil sa pagtakbo. Sabi niya pong ganon. Sabi niya, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Tayo kasi ang nasa isip lang natin, sisimulan ko to. Bandang huli, ay hindi na po natin tinapos. Amen po, tapusin po natin ang sinimulan ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi po namatay si Kristo para po tayo ay matalo lang. At tayo po ay sumuko at tumigil sa takbuhing ito. Bakit po mga kapatid? Nasa atin na po ang tagumpay. Amen po. So, number 20, deliverance. Psalms 91:3. For He will rescue you from every trap and protect you from fatal plague. For sure po, gagawin po ng Panginoon ang bagay na ito kasi po ito po ay pangako niya. Pero po ang sabi po sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. So, mga mismong anak na po ng Diyos yung nagpo-perish kasi po sa kukulangan ng kaalaman. Salvation is different from deliverance. Ina-expect natin na pag tinanggap natin si Kristo, okay na lahat. Yes naman, okay naman. Salvation yun Pero hindi po ito pareho ng deliverance. Magkaiba po ito. Ligtas ka pero hindi ka pa delivered. Salvation is being rescued from the penalty of sin, power of sin. Ito po ay new life. Ang ibig pong sabihin ito ay na-born again na tayo. Pero maraming born again ang hindi pa po delivered. Amen po ba? Ayan, so, pag namatay ang isang born again, na talagang born again, syempre, saan pupunta? Sa langit. Pero, paano naman po yung buhay habang buhay ka dito sa lupa kung hindi pa ikaw delivered? So, pag ang taong hindi pa delivered is magbubuhay yan sa sakit, sa karamdaman, sa kahirapan, sa mga sumpa, kahit ikaw pa ay Kristiyano. So, pwede naman palang mabuhay dito sa lupa na parang nasa langit. Paano? Through God's deliverance sa ating mga buhay. Kaya nga po tinuturo sa atin ito ng Panginoon. Kasi ito po ay isang mabisang tools para labanan natin ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po. So, ito po. Example lang po. Ito po ang salvation po ay, kunwari nag-opera ka. Nag-opera ka ng isang tao na kinuha mo yung pinaka root cause ng problem. Kinuha mo siya, sabi mong tumor or kung ano man yung nagkukos ng problema, yung pinakaugat.
inoperahan mo. Pero kasi, yung symptoms, tsaka yung iba pang komplikasyon na na-create nung problema, nung sin, dun sa tao, andun pa rin. So, kailangan mo pa rin i-therapy, i-treat mo pa rin, gagamutin mo pa rin. May mga medications pa rin na gagamitin. Amen po ba? So, ito po yung ibig nating sabihin na, oo, ligtas ka na, pero hindi ka pa delivered. No, may mga part pa sa buhay mo na hindi makadaloy yung biyaya ng Panginoon sa'yo kasi itong part na to, wala pang deliverance po na nangyayari. At mga kapatid, pag ito po ang talagang natutunan natin, masasabi natin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Diba? Masaya talaga. Ano pa yan? Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. So, may mga pastor po tayo. May every Sunday nagcha-church tayo, may fellowship tayo. Tuturuan po tayo sa simbahan sa mga pinag-aaralan pa natin ito. Ito po kasi ay parang pinasadahan lang natin ngayon. Pero kung matututunan po natin ito, mabubuhay tayo ng may katagumpayan at ngiti sa ating mga labi. Amen po ba mga kapatid? Last but not the least, number 21, obedience. 2 Corinthians chapter 2, verse 10 to 5. Sabi niya po dito, we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, our thoughts are battleground, hindi ito playground. Playground ito ni Satanas para sa'yo. Pero para sa atin, ito po ay isang battleground. So, we have to align it with God's truth and God's will. So, ito po, sa boxing, ang target po sa atin, ulo, tsaka yung katawan. Hindi tayo nakikipag-boxing, sila lang. Ang target ulo, ang target katawan. Ganon din po ang kaaway sa atin. Tina-target ng diablo yung ating isip. Tina-target ng diablo yung mga emosyon natin. Kaya kailangan submitted, kailangan andyan yung pagsunod sa ating kaisipan. Amen po. Ayan. So, basahin ko po dito sa example po ng pagsunod. Anong nangyari sa pagsunod ni Pedro dito po sa Luke chapter 5 verse 1? Sabi niya, one day Jesus was standing by the lake of Gennesaret. The people were crowding around him, listening to the crowd. Ito po yung story na hiniram po ni Jesus Christ, yung boat ni Pedro. No, pagkatapos niya mangisda at wala siya nakuha. Pero pagod na pagod si Pedro niyan eh. Pero ang sabi ni Jesus Christ, pahiram nung bangka. So, anong ginawa ni Pedro? Nilinisan niya. Sa kabila ng pagod niya, sumunod pa rin siya. No, syempre, puyat siya. So, sumunod pa rin siya kay Lord. Pinahiram niya. At pagkatapos po noon, mga kapatid, makikita mo dito hindi kasipagan yung nagbibigay sa'yo ng pag-unlad. No? Hindi kasipagan. Kasi masipag si Pedro, pero bakit walang isda? Pinakita dito, ang pagsunod mo, ang magbibigay sa'yo ng freedom, may nakasilip. So, ang pagsunod mo ay magbibigay sa'yo ng freedom. Amen po. Magbibigay sa'yo ng blessing. Ayan po. So, he got into the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out little from shore. Then he sat down, taught the people. Sumunod po si Pedro kahit po puyat po siya. So, pinagamit din po niya yung bangka. And when he had finished speaking, he said to Simon, put it out into deep water and let down the nets. Gusto mo ng blessing? Sumunod ka. Magpakalalim ka kay Lord. Sabi niya, put it out into deep water. Sabi niya, hindi ka makakakuha ng blessing sa shallow water. So, pinapunta niya yung tubig, tsaka yung pagsunod niya kasi wala na nga Lord galing na nga ako namingwit, galing na nga ako ng isda, wala Pero, andun po ang pagsunod niya. Amen po. And you need to go where the fish were. Sumunod si Pedro. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Pero dahil sinabi mo, sabi niya, Master, wala pero dahil sinabi mo, because you say so, sabi niya, I will let down the nets. At nung ginawa po nila, sobrang dami nung isda, halos mapunit na. Ano pong nangyari? Mga kapatid, eto po, humingi po siya ng tulong nakakita po siya ng, kung hindi siya sumunod, walang ganong karaming isda. Amen po. So, they signal their partners. Humingi siya ng tulong dun sa mga nakapaligid. Natulungan nyo kami, hindi namin mabuhat sa sobrang dami. At, mga kapatid, ang ibig kong sabihin, kailangan mo ng kasama sa simbahan. Natutulong sa'yo na magbubuhat ng net sa sobrang daming blessing. No? Kailangan mong katulong.
hindi ka dapat umalis sa simbahan. Kailangan mo ng mga kasamahan mo para mag-angat ng net na yan. Kasi, imagine kung wala yung mga yan sa paligid mo, sinong kasama mo? Sinong kasama ni Pedro? Sigurado makakawala po itong mga isda na to. Amen po. At we have no idea how many fishes na yung napatakas po natin. Amen po. At nung nakita na Pedro tong sobrang daming isda na to, ano pong nangyari? He fell at Jesus' feet. He fell on his knees, si Pedro, at sabi niya, Lord, go away from me, I'm a sinful man. Sa pagsunod natin, may blessing. Sa pagsunod natin, magkakaroon ng deliverance. Makikita mo yung may mali. Ayusin mo yung buhay mo, magsisisi ka. Sa pagsunod natin, mag-glorify ang Lord at makikita mo ang kapangyarihan ng Lord. Ang sabi niya, they were amazed at His power and they glorified Him for what He had done. So, purihin po ang Panginoon kasi salamat kasi po may binigay po siya sa atin na weapons of warfare, no, para po tayo po ay maging isang matagumpay na Kristiyano. So, salamat po for tuning in ngayong hapon at sa mga bagay na gusto pa nating malaman, may pastor po tayo. Magpapastor po tayo, magpatuloy po tayo sa pakikinig sa kanila at pagsunod. Ayan, magandang hapon po, tayo po ay manalangin. Yes, so God, nagpapasalamat kami sa mga tools na binigay mo sa amin upang kami magtagumpay sa buhay na ito. Salamat noon pa man na diniklara mo na higit pa kami sa isang mananagumpay. Salamat, Panginoon, na noon pa man ay tinawag mo na kaming victor, Panginoon. Salamat sa katagumpayan na binigay mo sa amin. Hayaan mong mag-sink in ito sa amin. Hayaan mo na makita namin yung identity namin sa'yo, na Lord, nasa ilalim ng paanan namin ng kaaway, na magagapi namin ang gawa ng kaaway, Panginoon. Salamat naman sa tulong mo, Banal na Espiritu ng Diyos, sa kalakasan pinagkakaloob mo sa amin. So, wisdom, Panginoon, at sa lahat ng katuroan na binibigay mo sa amin. Pagpalain mo bawat isang nakikinig. Ingatan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po.